Sa gitna ng kanayunan ng Georgia, isang lumang bahay bukid sa plantasyon, ang nananatiling patunay ng nakaraan, natatabingan ng panahon at nalimot ng mundo. Noong kalagitnaan ng 18 daan dating pagmamay-ari ni Ginong Omer Jones ang relikyang ito kung saan niya pinalaki ang pamilya at pinuno ng halakak at alaala ang tahanan. Mahigit isang dekada na ang lumipas mula nang lumipat ang huling may-ari si Ginoong Jones sa Florida para mapalapit sa kanyang pamilya. Mula noon, nanatiling hindi nagalaw ang bahay, tila naipit sa panahon, at ang loob nito ay kumpleto pa rin sa mga kasangkapan na tila mula sa nagdaang panahon. Kapansin-pansin sa bahay ang grand piano sa sala. Inilagay ito dahil mahusay tumugtog ang bunsong anak na si Tomas. Pinuno niya ng kahali-hali ng himig ang sala sa pagtugtog. Dahil sa kanyang galing, sumikat si Tomas sa kanilang lugar at hinangaan sa rehiyon dahil sa pambihirang talento niya sa sining. Samahan kami habang sinusuri natin ang makasaysayang hiyas na ito para tuklasin ang mga nakatagong kayamanan at mga kakakit-akit na kwento ng mga dating nanirahan dito. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of DK. Ako si Leslie at may espesyal akong episode mula sa Estados Unidos para sa inyo ngayon. Nasa Georgia pa rin tayo at ipapakita namin sa inyo ang isang tradisyonal na Amerikanong bahay bukid. Ang lugar na ito ay inabandona mula pa noong 2009, ngunit sa kasamaang palad, hindi ganong marami ang nalalaman tungkol sa mga taong nakatira rito. Walang masyadong kwento o nakita sa loob, pero sabay nating susuyurin ang lugar at titingnan kung may interesante tayong makikita Na maaari magdala sa atin sa kwento ng mga taong ito at kung bakit nila iniwan ang lugar ng 2009. 12 taon nang inabandona ito. Kita na at ipapakita ko sa inyo ang itsura ngayon. Tara na! Lahat ay tinubuan na ng mga halaman sa paglipas ng mga taon mula nang ito'y inabandona at makikita mo talaga sa estilo ng gusali, sa mga kahoy na detalye sa gilid at lahat, pati na rin kung paano ang itsura ng mga haligi doon. Kita mo agad ang estilong Amerikano ng lugar na ito saan ka man tumingin. Sa video mamaya, ipapakita ko ang harapan ng lugar kaya maghintay lang kayo. Una, mag-iikot tayo dito para makita kung ano ang nasa loob. Ipapakita ko muna sa inyo ang ilang bagay sa labas. Sa tingin ko, ito ay dating balon. Oo, sigurado ako dyan. Pwede ba nating tingnan sa loob? Madilim. Sige, pero ito ang balon na pinagkukunan ng tubig ng dating mga may-ari para sa bahay. Gusto ko talaga ang estilo ng mga haliging kahoy dito na sumusuporta sa bubong ng maliit at komportableng patio na nasa harap natin ngayon. May ilang haligi pang nakalatag sa sahig. Sige. May ilang bote at ibang bagay sa labas pero wala namang masyadong interesante. Tara, pasok tayo at ipapakita ko sa iyo ang itsura ng lugar na to. Sa palagay ko, talagang isa itong tunay na time capsule at siguradong mag-e-enjoy tayo sa loob. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras, buksan na ang mga pintuan at ipakita ang lugar na ito. May maliit na trangka dito, bintanang may screen. Narito naman ang pangunahing pintuan papasok sa kanilang tahanan. Maligayang pagdating sa inyong lahat dito sa lugar na ito. Isara natin ang pintuan at simulan ng tuklasin ang lugar na ito. Sige, ilalok ko na ito
Ayoko may pumasok dito habang nag-e-explore tayo. Pero ang unang kwarto na pinasok natin ay ang kainan talaga. Kung titignan ng mesa, may 6 na upuan sa paligid, kaya malamang isang pamilya na 4 hanggang 6 ang nakatira rito. Tama lang, hindi sobra o kulang. Magandang silid na pinasok natin. Wow, ito ay typical na estilong Amerikano at yan talaga ang dahilan kung bakit gusto kong mag-explore sa iba't ibang panig ng mundo at sa lahat ng mga bansang ito. Dahil para sa akin, bawat bansa ay may kanya-kanyang katangian at sariling estilo ng pagtatayo at ang mga tirahan sa mga bansang ito ay tunay na nagpapakita nito. Meron ding ilang antigong kasangkapan na naiwan dito sa sulok. May salamin na nakakabit sa lamesang may mga drawer. Magaganda ang ukit sa itaas. Kamusta kayong lahat? Ano to sa loob nito? May nakuha kang lana, astig. May mga laso at mga ganung bagay. Wala namang masyadong interesante. Dito sa tabi ng drawer, makikita mo ang natatanging gamit sa bahay na ito. Isang silyang ugoy. Madalas mo itong makita sa Estados Unidos. Sa Europa, minsan ko lang nakita ang silyang ugoy. Sa Portugal yata, sa isang abandonadong palasyo. Oo, ilalagay ko dito ang link para mapanood mo rin ang video. Pero mukhang karaniwan talaga ang silyang ugoy sa Estados Unidos. Halos lahat ng lugar na napuntahan ko dito sa bansa ay may kahit isang silyang ugoy sa porch o sa loob ng bahay. Napaka-interesante ng kasangkapang ito para sa akin dahil hindi ako sanay makakita nito sa Europa. Dito sa Estados Unidos, karaniwan ito at magandang kasangkapan. Pwede ka ring mag-relax dito. Ilang araw na ang nakalipas, nakaupo ako rito habang nagbabasa ng libro. Ang sarap ng pakiramdam. Maganda pa rin ang ayos ng hapagkainan, may mantel pa sa ibabaw. Hindi pa rin nagagalaw pati mga halaman. Mga peking halaman nga ito, pero makikita mong napakaganda pa rin nila. Ang bahay na ito ay nagpapakita ng kaunting palatandaan ng pagkasira. Napuntahan ko na ang mga lugar na hindi pa gaanong katagal na abandonado pero halos bumabagsak na. Pwede pang tirhan ng bahay kapag na-renovate. May mga kalat na naiwan mula sa dating mga may-ari. Parang may tipak dito pero hindi naman totoo. Tingnan ko muna kung anong klaseng aparato ang hinaharap natin. Parang isang uri ng motor para paikutin ang isang bagay. Malamang para sa barbecue, tapos pwede kang mag-ihaw ng pabo o ibang piraso ng karne. Ilalagay mo ito at dahan-dahang iikutin. Sa tingin ko, ito ay isang aircon na nandito sa gilid. Sige, napaka-interesante. Ano naman ang meron tayo dito? Mukhang kalendaryo ito. O nga, galing pa ito nung taong 2008. Sining ng mga Afrikanong Amerikano gaya ng nakikita mo. Napaka-interesante. Hindi ko alam kung ang mga taong ito ay Afrikanong Amerikano o hindi. Dahil sa rehiyon ng Georgia na kinaroroonan natin ngayon, 80% ng mga tao ay Afrikanong Amerikano. Oh, nakita ko ang kalendaryo ng 2011 dito. Akala ko inabandona na ang lugar na ito noong 2009. Sige, nakaka-interes yan. Kaya posibleng iniwan na rin mula 2011 pataas. Sige. May ilang bagay dito sa itaas. Isang display cabinet na may ilang baso pa rin sa loob. Gusto ko ang ganitong garapon. Ginagamit ito para gumawa at magpreserba ng pagkain sa pagdaan ng panahon. Karaniwan talaga itong ginagawa noong araw. At meron din tayong sofa na nakatayo dito sa gitna ng dining area. May mga sapatos pa nga na naiwan doon. Sapatos ito ng babae. Kawili-wiling mga bagay ito. Sige meron din tayong fireplace dito sa likod, pero tuluyang tinakpan ito. Makikita mong parang may takip sa harap nito at isinara nila ang butas papunta sa tsiminea. At nakikita ko mula sa bakas sa pader dito na parang may nakasabit ding isang uri ng painting dito dati. Pero ngayon ay tinanggal na ito. Dito sa likod ng kainan, nandito ang kusina, pero nandiyan pa rin lahat ng gamit sa loob.
Tulad ng nakikita mo, magandang berdeng maliit na display cabinet ito. Wow! Nandito pa rin lahat ng bug spray nila at iba pang gamit. Tingnan kung may laman pa ang mga kabinet. Wala. Baka nandito sa ibaba. Hindi. Sige. Uy, tingnan mo itong garapo ng jam na nandito. Ito yung tinutukoy ko sa'yo tungkol sa mga garapon ng pagkain ginagawa noon ng mga tao. At dito makikita natin ang isa na punong-puno pa rin. Malamang galing sa pits o iba pang mayroon sila sa bukid. Mukhang malapit na ito. Nandito pa rin lahat ng pinggan nila. Tulad na nakikita mo. Isang kawali, isang kaldero. Pati sa patuyuan ng pinggan, may naiwan pang panulat. Malamang hinugasan nila ito at pagkatapos ay iniwan na lang dito, hindi na itinago sa kabinet. Pati tuwalyang pamunas ng pinggan, nandito pa rin. Mga gamit sa kusina para sa pagluluto. Tiyak na relihiyoso rin sila. May maliit na dasal sa kusina na nakasabit sa pader, may bersikulo na siguro ay binibigkas nila habang nagluluto. Maganda rin ang oven sa baba. Repridire sa gilid. At sa likod, sa tingin ko, narito ang kanilang laundry area at banyo na pinagsama sa iisang lugar. Ito ang kanilang paliguan/shower. Naiwan pa nga ang mga shampoo nila sa may sulok doon. May maliit pang tuwalyang nakasabit dito. Wow! Kamangha-mangha na agad. At dito makikita natin ang isa pang kalendaryo. Ito ay mula sa taong 2000. Kaya naman inakala ko na iniwan na ang lugar na ito simula pa noong 2000. Makikita mo ang mga palatandaan ng pagkabulok sa kisame na tinangka nilang ayusin. Puno rin ang mga kumot, tuwalya at iba pang gamit ang kabinet na ito. At pagkatapos, bumalik tayo sa kainan. Para sa akin, ito ang pinakamagandang bahagi ng bahay kung saan nagkikita at sabay kumakain ng pamilya. Ang hapunan ay nagbubuklod sa mga tao. Mahilig ako sa masarap na pagkain, kaya siguro marami ring tao ang katulad ko. Gustong gusto ko ang ganitong mga lugar sa bahay. Madalas din akong tanungin ng iba, bakit ko gustong gusto ang mga abandonadong bahay? Maraming tao ang hindi nakakaintindi niyan. Gusto nila ang mga kastilyo, malalaking amusement park at iba pang ganong bagay. Para sa akin, ang bahay ay sumasalamin sa tunay na halaga ng tao. Kung paano sila namuhay, ginugol ang pribadong oras, at pinili ang palamuti ayon sa gusto nila. Gustong gusto ko itong makita. May mga kwento rin ng mga bahay, kaya gustong gusto ko ang mga abandonadong bahay. Makikita natin ulit yan sa kwarto sa harap. Kapag pumasok ka sa isang kwarto na ganito, pagtingin mo pa lang, agad mong mararamdaman ang atmosfera ng pamilya. Ang ganda lang ng kwarto na ito, lalo na't may piano dito sa kaliwa. Malamang may isang tao na minsang tumutugtog ng verse o musika dyan. Mga tao na nakaupo sa sofa, nag-enjoy at nagkakaroon ng magandang usapan. Yan ang gusto ko sa mga abandonadong bahay, may karakter at kahulugan. At ang pabrika o isang amusement park ay iba naman para sa akin. Astig din, pero iba talaga ang mga bahay. Titigil na ako sa kakadaldal tungkol sa mga bahay. Gustong gusto ko lang talaga sila at siguro gusto mo rin kung nanonood ka ng mga video ko. May ilan pa tayong mga silyang tumba dito sa kwartong ito. At ito ay talagang kakaiba, gaya na nakikita mo. Buong buo itong binalutan ng dilaw na katad. Napakaganda nito. At oo, hindi pa ako nakakakita ng silang tumba na ganyan dati. Wow! May mga ukit din ng kahoy doon. May maliit na patungan sa likod para sa palamuti. Ang wallpaper ay unti-unti nang natatanggal, pero pwede naman yung palitan syempre.
Ang bahay na ito ay pwedeng gawing maganda ulit kung may magmamalasakit dito. May ilang pekang bulaklak sa ibabaw ng piano. Magagandang pekang bulaklak. Mayroon tayong York na piano. Napakagandang piano sa sulok ng kwarto. Malamang daan-daang kanta na ang natugtog sa piano na ito. Makikita mong sobrang nagamit na ang upuan sa ibaba sa paglipas ng mga taon. Nakikita ko pa rin silang nakaupo sa harap ng piano, tumutugtog ng isang verse. Subukan natin kung gumagana pa. Oo, syempre, gumagana pa rin ito. Ang York Weaver Piano Company. York PA. Iyan ba ay Pennsylvania? Hindi ako sigurado. Sa tingin ko, pwede pa nating buksan ito at makita ang mekanismo sa loob ng piano mismo. Ipapatong ko ito sa ulo ko. Makikita mo na gumagana pa rin ito. Wow! Medyo nakaka-interes yan. Isara na natin itong magandang piyesa. May ilang mga key na natanggal na sa paglipas ng mga taon pero parang bago pa rin ang kondisyon nito. Napakagandang piyesa, mga kaibigan. Sobrang gusto ko talaga ito. Isa pang silyang tumba-tumba dito sa gilid. Nakikita ko pa rin ang mga tao na nakaupo doon, tumba-tumba hanggang gumabi. Malamang nagbabasa ng magandang libro o kung anuman. Itong bahay na ito, hinuhulaan ko rin ang edad nito, pero sa tingin ko ay hindi bababa sa 100 taon na ito. Ito ay isang lumang bahay na Amerikano ang estilo. Mayroon tayong magandang sopa dito sa harap natin. Magandang disenyo nito. Ang ganda ng piyesang ito. Nalulungkot ako sa gilid ng kwarto, sa sulok. Maraming kama talaga dito sa loob ng kwarto na to. Kaya iniisip ko na baka may isang tao na nung huling bahagi ng buhay niya ay dito na natulog at ayaw nang gamitin ang itaas dahil siguro tumanda na siya at hindi na kayang umakyat ng hagdan noon. Silyang tumba na naman? Totoo, grabe. May isa pang nakatayo dito. Mas maliit na isa. Tapos may fireplace sila dito sa harap natin. Wow! Maganda na naman ang bagay na ito. Binalot na ito ng mga sapot ng gagamba. Nagsisimula nang magbalat ang wallpaper at kita ang mga punit sa pader. Hindi maganda yan na palatandaan para sa bahay. Oo, tuloy-tuloy ang punit. May bitak mula kisame hanggang baba. Mahal yan ipaayos. Ang mga halaman, ang mga damo ay tumutubo na sa loob ng bahay na ito. Unti-unti na nila itong binabawi. Kalikasan ay palaging binabawi ang mga lugar na ito. Oh, at dito sa kama ng field, meron tayong parang kahon kung saan nakalagay ang mga gamit sa pagpipinta. Makikita mo pa sa loob ang ilang pintura at brush. Siguro kaya may mahilig magpinta sa bahay. Sige. Narito ang ilang tetla ng piano. Napaka-interesante. Isang huling silip sa kwartong ito bago tayo magpatuloy. Mula sa kaaya-ayang bahaging ito ng sala, magpapatuloy tayo sa loob ng bahay at susuriin ang iba pang mga kwarto at kung ano pa ang meron ito para sa atin. Dito tayo papasok sa pasilyo kung saan tinatanggap ang mga bisita at pumapasok ang mga tao sa bahay. Makikita mong tinakpan nila ito ng tabla noon o baka nasira ang bintana sa likod. Tinangka nilang ayusin yon kahit paano. Hindi ito bintana na pwedeng pasukan ng tao dahil napakaliit nito. Pero sa totoo lang, bukas lang ang pintuan sa harap.
Mamaya, pwede tayong sa porch at ipapakita ko lahat. Gagawin ko na ngayon, bibigyan ko kayo ng buong perspektibo ng bahay mamaya. Pero di kikita ninyo ang porch ng lugar kung saan pwedeng umupo ang mga tao sa labas at mag-enjoy tuwing gabi. Wow. Kamangha-mangha. Balik tayo sa loob. Isara ang pintuan sa harap. Gamitin mo ang ilang kadamitan sa paghalaman dito sa harap. At gamit ang maliit na hawakan na ito, pwede mo na lang isara ng ganyan. Ayaw na niyang magsara. Sige, ayan na. At nandito ang pasilyo na may hagdang paakyat sa likod natin. At pati na rin ang upuan dito sa gitna ng pasilyo. Sige. Dati silang may wallpapers sa ilalim ng hagdan. Pero tuluyan na yung natanggal sa paglipas ng mga taon mula nang ito ay napabayaan. At makikita mo rin dito sa pasilyo, may ilang kadamitan para sa renovation, kaya maaring pinag-isipan nilang ipayos ang lugar na ito noon. Pero hindi na nila ito nagawa. Ngayon, siguro dahil sa pera o iba pang dahilan. Siguro may alitan sa pamilya. Ngayon, unti-unti na lang itong nasisira. Dito tayo dumaan sa kanan ngayon. Ang huling kwarto sa ibaba bago tayo umakyat sa itaas. Sige. At pumasok lang tayo sa isang magandang kwarto. Nakikita ko na may 2 kama dito. Makikita natin na tig-iisang unan sila, kaya malamang 2 tao ang natulog sa kwartong ito. Magagandang mga kamang iyon. Tulad ng nakikita ninyo. Wow, nandyan pa ang mga kumot. Ayos pa rin kahit matagal nang pinabayaan. Gusto ko talagang makita kapag malinis pa ang lahat at nirerespeto ng mga tao ang abandonadong lugar. Malamang may ilang nag-explore na rin dito pero iniwan nila ito kung paano dapat itong iwanan. Nasa malinis pa rin kalagayan, maayos pa rin ang tuwalya sa harap ng kama, unti-unting nasisira. What? Nasa ilalim ng kumot ang unan. Wala nang laman dun, may ilan pang pekeng halaman sa itaas dito. Sa side na ito, meron tayong isa pang kama. Maganda pa rin ang pagkakagawa. Sige. Dito naman sa bahaging ito ng kwarto, may drawer tayo. Medyo malaki talaga itong drawer na ito. May ilang mga bagay sa loob niyan. Magazine. Isang magasin na New Easy, halos nagkakahiwa-hiwalay na. Mukhang ito ay isang uri ng mapa ng isang lugar. Sige, parang roadmap ito. Hindi ako sigurado kung ano ito. Mukhang medyo luma na ito. Maari ko itong ibalik ng maayos. Dito sa itaas, mayroong parang guhit at mukhang ginawa ito ng isang bata na malamang ay nakatira dito noon. Makikita mo ang damo sa itaas, puno sa gilid at ang araw sa likuran. Ang ganda nun, sa totoo lang. Dito sa sulok ng kwarto, may maganda tayong Amerikanong tokador. Wow. Bilog na salamin sa ibabaw. At pati na rin ang mga kahon ng alahas ng babaeng nakatira dito ay nandito pa rin. Malamang ito ang kwintas na paninda. Leo Glass, nakasulat yan. Tingnan mo kung may laman pa ang mga drawer. May nakikita akong isang bagay doon sa ibaba. May ilang boxbury. Maraming boxbury ang nakakalat sa buong bahay na ito. At dito, may dyaryo tayong nakahiga sa sahig. Miyerkules, 11 ng 2007. Wow. Miyerkules, 11 ng 2007. May telebisyon din sila rito sa isang kwarto. Pwede silang manood ng telebisyon sa gabi bago matulog. Magandang telebisyong Samsung.
then also Dati ring may fireplace sa likod niyan para painitin ang magandang kwartong ito. May mga sapot ng gagamba sa itaas dito. Mukha itong pugad ng ibon, kaya malamang may ibon na gumawa ng pugad sa loob ng bahay. Wow. Magagandang kurtina. At marami ring mga bintana ang nabasag dito sa lugar na ito. At heto na naman, makikita natin ang isa pang silyang tumba na iniwan dito. Maganda rin ang upholstery dyan. Di ko inakala na ganito kadanda ang mga lugar sa Estados Unidos. Ipinapakita ng mga lugar na ito ang kultura ng Estados Unidos at ang pagbabago nito sa pagdaan ng panahon. Iyan ang gusto kong makita sa mga abandonadong gusali. Wow. Tingnan mo ang pasilyo, gawa ito lahat sa kahoy. Malayo ito sa European Union. Sige, may malaking grupo na naman ng balde ng pintura dito. Kaya posible ring para ito sa renovation na balak nilang gawin noon. May mga hindi nagamit na paintbrush at mga nagamit na katabi lang nito. Kaya siguro sa kalagitnaan ng renovation, tumigil sila at hindi na ulit nagsimula. Magandang hagdanan na magdadala sa atin sa itaas. Sige, hawakan natin dyan. Gusto ko rin na ang buong bahay ay gawa sa kahoy. At may maliit na aklatan dito sa harap natin sa hallway. Isang malaking libro na halos nagkakahiwa-hiwalay na. Mag-ingat ka. Ibalik mo ito ng maayos, tapos ilang ensiklopedya. Britannica. Nakasulat doon. Tingnan natin kung ano ang meron dito. Britain Junior. Mga kabisera ng mundo. Malamang isang aklat ng kasaysayan. Tulad ng nakikita mo. Tingnan mo kung paano hawak ng babaeng ito ang batang ito sa loob ng aklat. Literal niyang itinatapon ang bata sa ilog. Isang kama sa River of Death, sabi dito. Grabe! Tila tungkol ito sa kasaysayan at pag-evolve ng sangkatauhan. Sige, ibalik natin ng maayos ang librong ito sa aklatan. At magpatuloy tayo sa mga itaas na palapag. Maganda rin ang tanawin sa likod ng bahay na ito. Sa isang pagkakataon, tinakpan din nila ang bintanang ito dahil malamang natanggal ito o may nangyaring ganoon. At ayaw nilang mapasukan ng tubig ang loob ng lugar. Gaya ng nakikita mo, napunta tayo sa isang napakalaking kwarto na may isang kama sa gitna nito. At pagkatapos, may isang tumba-tumba na upuan sa tabi nito dito. Talagang nagkakabagsak-bagsak na. Unti-unti na nasisira. Ilan na bang tumba-tumba ang nakita natin dito? Siguro mga 6 o 7 na ngayon. Palubog na ang araw sa likuran. Ito na ang huling lugar na vuvideohan ko ngayon. May magagandang kurtina na nakasabit dito. Makikita mo na ang puno ay papalapit na sa bahay. Kumakatok ito sa mga bintana na parang humihiling na makapasok. Wow. Wala nang makikita sa kwartong ito. May isa pang interesante pero gusto ko munang ipakita sa iyo ang kwarto. Sige. May mga kurtina rin dito. Talagang, ay wow, kapag hinila ko, napupunit ko siya. Diyos ko, hindi ko dapat gawin yon. Tingnan mo, kalawangin ang bubong dito. Kamangha-mangha. Sige, ngayon punta naman tayo sa huling kwarto ng lugar na to. Tingnan muna natin ang hallway sa itaas. Tulad na nakikita mo, wala masyadong laman dito. Ano to?
Mukhang ilalim ito ng tama, kaya baka naging kwarto rin ito dati. Kita nyo, parang mga kutso nito na nakasabit dito. Tingnan mo ito ng malapitan. Kaya mo ba itong buksan kahit paano? Hindi, mukhang hindi ito nabubuka. Medyo kakaiba na meron ito dito sa hallway. Ping-pong na kama sa ibaba. Talagang nakaka-interest. O sige, lahat maghanda na para sa huling kwarto ng lugar na to. Wow! At talagang gusto ko itong kwarto na to. Talagang nagbibigay ito ng Swiss vibe sa akin. Napanood nyo na rin yung mga video ko sa Switzerland na ipinost ko. Kung hindi pa, tingnan nyo sa taas. May playlist ako ng 5 video na ginawa sa Switzerland. Makikita nyo dito na medyo kamukha niya mula sa mga kahoy na kama hanggang sa tokador na kahoy sa kanto. Nakakatuwang makita na bumabalik ang ganitong estilo mula pa sa kabila ng karagatang Atlantiko. May mga drawer dito. Siguro may mga papeles dito. Ang international na Biblia, sabi dito, The New International Bible. Paano maging krus sa simbahan? Siyempre, mga napakareliyosong tao, siyempre, nananirahan sa lugar na ito. May parang balumbon dito na tinalian nila ng lubid, gaya ng nakikita mo. At pagkatapos, nandito tayo sa kwarto, kaya nakakita na tayo ng 4 na kama sa lugar na ito o nakita natin ang 4 na kama sa lugar na ito. May isa pa dito, kaya 4 hanggang 6 na tao siguro ang magandang bilang ng mga nakatira sa lugar na ito. Lumang estilo. Double size na kutson. At may unan tayo na nakapatong dito sa itaas. At mukhang nakaayos pa rin itong isa. Wow! Sa ibabaw ng kama, may souvenir na parang galing Washington DC na siguro nakuha nila nung pumunta ron. Isa sa mga presidente ay nakasabit sa pader sa ibabaw ng kama. Talagang kahanga-hanga itong makita. Sa harap ng kama, may baul ng kayamanan. Tignan natin kung may laman pa. Kadalasan dito nilalagay ng mga tao ang mga kumot, pero mukhang wala ng laman ito. Sayang naman. Isang napakagandang tokador at sa tingin ko, halos pareho ito sa nakita ko sa Switzerland. Malamang kumuha sila ng muebles mula sa bansang iyon. Wow! May ilan pang kahon ng alahas na nandyan. May ilang frame ng larawan at iba pang bagay. May fireplace din kami sa kwartong ito. At gaya ng madalas kong sabihin, noong araw ay may fireplace sa bawat kwarto ang mga tao dahil noon hindi pa naiimbento ang central heating. Noong itinayo ang bahay na ito, wala pa ring mga radiator sa mga kwartong nakikita ninyo. Kaya kailangang sindihan nila ang fireplace para uminit sa gabi. Wow! At pagkatapos, meron tayong kamarito sa may gilid na talagang bulok na. Unti-unti nang masisira ang kutson. Nandiyan pa rin sa ibabaw ang pantalon ng taong tumira sa kwartong ito. May isa pa tayong baul ng pirata o baul ng kayamanan dito sa sulok ng kwarto na sa kasamaang palad ay wala ring laman. Grabe ang kwartong ito at ang lugar na ito pero hindi pa natin nakikita ang labas. Tara na ngayon, ipapakita ko sa iyo. Sige, magandang bahay bukid. Salamat. Gustong-gusto ko ang lugar na ito. Kaya tara, lumabas na tayo at ipapakita ko sa iyo kung ano ang nandoon. Sige, isasara ko ang pintuan sa likod natin at bubuksan ang screen para sa mga insekto. At isasara ko na rin itong magandang pinto. Sana manatili itong ganito magpakailanman at sana rin balang araw may dumating dito at ayusin o i-renovate ang lugar na ito. Pati ang switch ng ilaw sa labas ay nababalutan ng sapot ng gagamba.
Tingnan naman natin ang labas ng magandang lugar na ito. Makikita rito ang tsimenyang umaabot sa itaas ng lugar. Wow, mula sa labas ay mas maganda pa ito kaysa sa loob, gaya ng nakikita ninyo. Ang porch na pinuntahan ko kanina ay nasa harap ng bahay. Grabe, in love talaga ako sa lugar na ito. Wow. At dito mo makikita ang buong itsura ng napakagandang farmhouse na ito. Malamang ay isang farmhouse mula pa noong ika-11 na siglo. Moreno, pwede bang ikaw na ang humawak ng kamera? Gusto kong magpasalamat sa aking mga manonood. Ayan bro, salamat kay Moreno sa paghawak ng kamera at sa inyong lahat sa panonood. Ang ganda ng lugar na ito at sobrang nag-enjoy akong mag-explore dito. Kung nagustuhan nyo rin, kung nagustuhan nyo ang paglibot dito, paki-like ang video, mag-subscribe sa baba at i-click ang bell notification button. At mag-iwan din kayo ng magandang komento sa comment section. Dahil dyan, gusto kong magpasalamat sa inyo ng sobra-sobra at magkita tayo ulit sa susunod. Isa na namang kakaibang adventure. Paalam, mahal ko kayo.